Meron bang special reason na request niya na kayo na sabay-sabay at ano yung mensahe niya sa inyo na nabuo kayo ngayon sa inyong dalaw? Yes, oo, mga last month siguro yun, no, nagsabi siya kay Veronica, kay Kitty, na gusto niya sana na personal kami makausap. Kaming apat na magkakapatid at meron siyang mga sasabihin. So nag-schedule kami ngayon na nandito kaming tatlo during sa shift or sa time kung kailan na bibisita si Kitty. Sinunod namin yung schedule niya kasi siya yung may pasok sa school. So sumabay kami sa kanya. Tapos ayun, binigyan kami, nagpapasalamat kami sa ICC, sa detention unit, dahil pinayagan nila na apat na adults sabay-sabay na bumisita. Meron kasing limit sila sa pagbisita. But binigyan nila kami ng isang araw na sabay-sabay kami apat na magbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano pong mensahe niya sa inyong apat? Yung masishare niyo lang, hindi naman masyado personal. As a father, yun yung message niya bilang ama, personal na buhay namin at sa politika, no? Personal na buhay, buhay ng pamilya at buhay namin sa politika. So yun yung mga general topics na napag-usapan kanina. Anything you can share po, lalo na din sa politika? Oh, well, wala naman. Nothing about the future, no? No concrete plans about the future. Pero napapag-usapan lang kung ano yung mga nangyayari ngayon at ano yung posibleng mangyari bukas sa susunod na taon, in 3 years from now. So yun yung mga napag-usapan kanina. VP Inday, what is the reaction of your father when he saw his 4 children for the very first time since his illegal detention inside the ICC detention facility? Masaya siya. He's been informed of it since Friday of last week, nung tatlo na kami ang bumisita at sinabihan na siya na nag-aantay na lang ng isa. And Wednesday this week, meron kaming approved visit na kaming apat. So masaya siya na nakakausap niya kami. At medyo maingay kanina kasi apat sabay-sabay na nagsasalita. At some point, sinabi ni Basti na hindi na ako magsasalita kasi walang nakikinig sa akin. So medyo siguro na-miss niya yung ganon na discussions, na labo-labo, sabay-sabay nagsasalita lahat. At masaya siya na nakabisita kaming apat. VP Inday, how's the health situation of your father? Okay naman siya. Kanina, chinek namin siya. Minasahe siya for 1.5 hours ni Congressman Pulong Duterte. So, minasahe yung dalawang paa niya. And then, inano yung circulation because napansin niya no, na medyo gray, ashen gray yung kanyang isang paa. So, minasahe ng maayos para maayos din yung circulation. Minasahe yung dalawang arms niya, yung likod niya, yung kanyang leeg, minasahe din ni Congressman Pulong Duterte. And before kami pumasok, kinausap ako nung isang nurse. Sabi niya na kapag meron daw, sabihin ko daw sa lahat ng mga bibisita na huwag daw siya bigyan ng snacks. Kasi merong vendo doon sa loob kung saan kami bumibili ng Coke Zero, ng soft drinks, ng juice. Huwag daw bumili ng snacks doon kasi sobrang taas ng kanyang sugar ngayon. At gusto nilang pabilisin yung pagpapababa ng sugar. So pinagbawalan siya kumain. Pero inalaw naman siya sa kanyang Coke Zero kung mag-request siya. Basta ang sinabi lang nila is that minomonitor nila yung pagkain niya sa taas. Kaya wag siyang bigyan ng snacks dahil hindi nila ma-monitor ang sugar doon. And nakikita nila nagsispike yung kanyang sugar, blood sugar. So pinagsabihan kami wag mag-share ng snacks.
VP, just to follow up on that, how do you feel personally when you saw all of your siblings together with your father to meet him for the very first time? Ako? Together with all of your siblings. Yes, personally, VP, sa'yo. How do you feel? Hindi ko naisip yun First time pa natin na apat na since birth. Sa pagbisita, VP. Wala akong feelings. Wala. Hindi ko naisip yon. Pero ang sa akin lang is that kung ano yung makapagpasaya sa kanya, yun ang gagawin. So, nag-request siya ng personal na pagkikita na kaming 5. So, binigay namin sa kanya yon. Thank you, VP. VP, first time kasi na nakapanayam kayo since the dismissal of the impeachment, no? Ano yung naging reaction niya and any advice si Tatay Digong sa inyo now that the impeachment was dismissed, although there is a pending MR? Tagal na nun Wait lang. Da-inform mo siya, diba, no? Oo. I think, ano sinabi? Hindi kasi na-discuss yun. Extremely proud. Ayun, yun yung sinabi. Extremely proud. Hindi kasi kami nagkausap nung dismissal ng impeachment. Visit ata ni Kitty yun and siya yung nagbigay ng news kay President Duterte. Any advice for your future political plans? Si Tatay Digong? Wala kami pinag-usapan na 2028 wala kami pinag-usapan ng 2028 elections kanina. VP, on a completely different matter, the lead counsel attorney Nicholas Kaufman made mention that he is appealing or he's waiting for the government of Bongbong Marcos to schedule an appointment for him to negotiate because he wants the immediate return of your father during that time today daw. What is your... Can you weigh in to this statement of Attorney Nicholas Kaufman? Is that possible or should we ask this question na lang kay Attorney Kaufman? I think it is best if we ask Attorney Nicholas Kaufman to explain his statement. Kasi I cannot speak for him and I cannot say kung ano yung I cannot say what his plans are. Thank you, VP. But do you think PBBM will allow him back? I cannot speak for BBM as well. CIA, siguro tanungin mo? Ha? Si. Ha? CIA. VP, ngayon lang nagdemanda si Yorme, Mayor Isko, kay Congressman Chua regarding sa mga flood control. What's your opinion at saka would you encourage other mayors na idemanda yung mga congressman nila na mayroong mga palpak o ghost projects? Yes, oo. Trabaho ng trabaho ng Commission on Audit na mag-imbestiga kung meron silang makita na anomalya sa mga projects. So based on their audit or based on investigation sa DPWH, kung hindi man dahil sila yung iniimbestigahan based on NBI or special committee ng DOJ na mag-imbestiga, dapat talaga pagpanagutin yung mga public officials at yung mga contractors ng ghost projects at ng substandard projects dahil delikado yun sa mga mamamayan. At saka huwag tayo tumigil sa flood control projects dahil noong 2024, last year, nagsabi na ako, sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives, pero walang nag-react. Hanggang ngayon, walang nagsasalita, walang nag-iimbestiga. Hindi lang naman flood control So, kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa corruption, tingnan nila yung buong budget ng 2024 at ng 2025. At hindi lang yan, huwag tayo tumigil dyan. Sagutin yung mga blanco doon sa budget. Madami pa tayong questions. So, hindi lang flood control. Lahat.
Since ma'am you have information dun sa dati kayong DepEd Secretary, are you willing to appear sa Senate hearing ni Marcoleta para ibulgar itong mga humingi sa inyo noon ng proyekt ng parte sa DepEd? Hindi naman sila humingi ng parte sa amin eh. Kasi diretso nilang kinuha yung budget. Diretso nilang kinuha ang school building program, ang SBP, at pinaghati-hatian nila sa loob ng House of Representatives. At diretso nilang inattach yung listahan nila doon sa GAA version, House version ng GAA. At inakyat nila sa Senate. In fact, during the Senate hearing ng Department of Education, lumabas yun at tinanong yun ni Senator J.B. Estrada. Pero nung nagsabi kami, at alam yun ni BBM, wala naman siya reaction eh. So, kaduda-duda kung bakit bigla ngayon meron tayong investigasyon sa flood control projects. Kung seryoso talaga sila, and si BBM alam niya yan, kasi governor siya dati, mayor ako dati, alam nating lahat kung ano yung anomalya, ano yung corruption sa budget ng gobyerno, sa projects ng gobyerno. Saan lahat ang investigasyon? And ma'am, any comment dun sa latest na sinabi ni BBM na lifetime check daw ng mga official? Dapat lang. At hindi lang yung elected public officials ha, pati yung mga appointed public officials. At hindi lang yung mga yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials. VP, kung may pagkakataon kayo ngayon, paano nyo haharapin itong problema ng korupsyon, lalong-lalo na sa infrastructure? Yan yung sinasabi ko kanina na ayoko magbigay ng libreng advice sa administrasyon. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Panoorin na lang natin sila sa kanilang zarzuela. Corruption, tapos flood control lang. Eh, ang daming projects sa gobyerno, hindi lang flood. So yun. Yun lang po. Okay. At kailangan ko magpasalamat. Unang-una sa inyong lahat. Ang aming pamilya po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Nandito kayo sa Hague. Yung iba, hindi taga Netherlands. Meron pang galing sa malayong New Zealand. Napakalayo na lugar. Pumunta dito. Papasalamat kami. Dahil unang-una, sigurado kami, yung dasal ninyo araw-araw, ang laking tulong nun sa sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung pagpapakita ninyo ng suporta sa kanya, kanina nabanggit sa kanya yung mga tao na nandito, yung mga personalities na nandito. We mentioned you, and then he smiled kasi ano daw, noong nasa Davao siya, nanonood siya ng mga content at mga vlogs mo. So, nagpapasalamat siya at nagpapasalamat kami lalong-lalo na mga anak niya sa tulong ninyo sa kampanya at sa tulong ninyo sa dasal ninyo at sa pagpapakita ninyo ng support sa Pwede ba ho si Pangulong Anton Duterte. SMNI? Yes. Last question. Ayoko na magbigay ng libreng legal advice. Ayoko na magbigay ng libreng legal advice at professional advice sa administration ha. Dahil wala na tayong aasahan sa administrasyon na ito. 2028 daw. Sa September 23, ano ba yung aasahan daw ng mga Pilipino? Wala pa tayong, antayin na lang natin ang announcements ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang pagkakaalam ko ay meron tayong pagtitipon sa 21 at
20 at 21. Yes. 20, We have- 21, Tatlong araw na. 22. Actually, ma'am, it's from 23. 19 to the 24. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Okay, 6 days. Okay. September, So opo. merong pagtitipon ang mga Filipinos dito sa The Hague. September 19 until September 24. 26 yan. So, yun yung mga mangyayari sa... We will also buwan have ng the September. exhibits, ma'am, also. We will reinstall the exhibits that Yes. doon sa Landvan. Opo. Okay, Pwede sige. magpahula kami. Okay, sige, sige. Okay. All the exhibits. Maraming salamat Maraming salamat sa suporta ninyo. And sa 20 and 21, meron din sa Japan. Malaki yung hinanda ng Filipino community sa Japan, September 20 and 21. Nagpapasalamat kami na hindi kayo bumibitaw. Yes. Maraming salamat. Hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo. Ang tanong, malaki rin ba dito sa Netherlands? Malaki rin ba? Sigurado kayo? Thank you, VP. Salamat. Ma'am, may oras pa.